Kumusta po kayo mga ginigiliw kong tagapakinig? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalagan. At tulad po ng dati ay hangad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatanghal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapamakan at karamdaman. Magandang gabi po sa inyong lahat, Sir Pipi. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ay totoo pong nangyari. Karanasan po ito mismo ng nanay ko noong mga panahon nagdadalaga pa lamang siya. Ayon kay nanay, nagpunta sila ng kanyang mga kaibigan at pinsan sa bayan para mamili ng mga kakailanganin nilang rekado para sa kanilang mga lulutuin. Para ito sa nalalapit na okasyon noon, pagkat magdaraos ang ika-18 kaarawan ang isa pa nilang pinsan. Nang mga pasado 12:00 na, ay naglalakad na rin silang pabalik ang kanilang baryo. Pero malayo-layo pa ang kailangan nilang lakarin para makarating. Bali 5 silang lahat noon, at bawat isa ay mayroong dala. Habang nasa daan ay may napansin silang bigla na isang bata na nasa may gilid. Nakaupo ito at nakasubsob ang kanyang muka sa braso na nakapatong naman sa kanyang mga tuhod. Mabilis nila itong nilapitan upang tanungin kung ano ang problema at bakit siya naroon na mag-isa. Ang unang nakalapit sa bata ay yung pinakamatanda sa kanila. Bali pinsan din ito ni nanay. At nang sakong dadampi na ang kanyang palad sa ulo ng bata habang tinatanong, ay bigla nitong iniangat ang kanyang ulo at tumingala sa pinsan nila. Nagulat silang lahat at napatakbo ng mabilis. Dumampot sila ng mga bato at kanilang pinagbabato yung batang babae na yun, hanggang sa tumigil na rin ito sa pagsugod sa kanila. Mabilis yung tumalikod at tinahak ang kabilang direksyon. Kwento ni nanay, noon lamang sila nakakita ng ganon sa buong buhay nila. Malaki yung bibig ng bata na napapalibutan ng mga matutulis, ngunit masinsin na mga ngipin. Malalaki ang mga mata nito na puro itim lahat. Mula noon ay hindi na talaga sila dumaan pa sa bahaging iyon ng bayan at kanila na talagang iniwasan. Kung minsan kapag may pera sila ay namamasahe na lamang kaysa dumaan sa lugar na yon. At hindi lang sila ang nakaranas ng ganong pangyayari. Naasundan pa iyon at naulit ng naulit. Wala silang anumang ideya kung taga saan yung batang iyon. Kamusta po kayong lahat? Ako nga po pala si Benny. At may nais din po akong ibahaging kwento sa inyo. Patungkol po ito sa isang kababaryo namin noon na si Tito. Kilala namang mabait na tao si Tito sa lugar namin at mahilig itong manghuli ng kung ano-anong uri ng hayop sa kagubatan. Pero hindi para kainin, kundi kanyang inaalagaan ang mga ito na ginagawan pa talaga niya ng kanya-kanya at sariling kulungan ang bawat isa at uri ng hayop. Ngunit sa lahat ng mga hayop na naroon sa kanya, ang paborito niyang talaga ay yung mga insekto, maging yung mga palaka. Sa kabila ng kakaibang hilig na ito ni Tito, ay sanay na sa kanya ang mga tao
Pero isang araw ay may dumating na taga Maynila. Isang bakasyonista at kamag-anak ito ng isa naming kababaryo. Nagkaroon sila ng kasiyahan at salo-salo. Nataon naman na nung mga sandaling iyon ay napadaan si Tito. At dahil sa kanyang kuryosidad sa kung ano ang nagaganap na okasyon, ay umali-aligid ito at nakipag-usap sa mga taong naroon na kanya din namang mga nakikilala. Ngunit hindi iyon nagustuhan ng kanilang bisita na taga Maynila. Kaya lumapit siya at kanyang pinagsabihan si Tito. Sinabihan niya ito na umalis na, pagkat nakakaabala umano ito sa kanilang ginagawang pagsasaya. Pakiramdam kasi nung taga Maynila ay nagpapapansin lamang ito doon para kanilang yayain. Bagay na hindi umepekto, pagkat may pagkamata pobre yung taga Maynila. Lalo na at yung itsura pa naman ni Tito ay akalain mo talaga na may kakulangan nito sa kanyang pag-iisip. Mukha kasi itong sinto-sinto, marungis at hindi talaga maayos manamit. At may katamaran din itong maligo. Kung kaya hindi na nga nayaya sa okasyon, ay napahiya pang lalo si Tito sa lahat na naroon dahil sa ginawang mga panlalait sa kanya nung lalaking taga Maynila. Masamang masama ang loob nito nang umalis mula doon at nagmamadaling umuwi ng kanilang bahay. Samantala, doon sa handaan ay nagpatuloy ang kanilang kasiyahan hanggang sa abutan na sila ng gabi. Walang humpay na tawanan habang nagkakainan sila at nagiinuman. Pero nagulat na lamang ang lahat nang bigla na lang bumagsak yung lalaking taga Maynila sa kalagitnaan ng pagsasaya nito. At lalo pa silang nasindak nang makita nilang naglapasan ang iba't ibang uri ng insekto mula sa loob ng katawan ng lalaki. Iba't ibang uri ng insekto ang kanilang nakitang gumagapang palabas sa katawan ng lalaki. Maya-maya ay biglang lumaki ang magkabilang pisngi nito at lumabas mula sa kanyang bibig ang isang palaka. Maya-maya ay bigla pa yung nasundan. Kaya gustuhin man nilang lapitan yung kaanak nilang bakasyonista ay hindi kaagad nila nagawa, pagkat naunahan sila ng takot at pagkamangha dahil kitang-kita nila kung paanong nangyari lahat iyon. Parang tubig yung mga nasabing insekto na nag-uunahang makakita ng anumang pwede nilang malabasan. Nakita din nila kung paano bumulang bigla ang bibig ng lalaki at mabilis na nagbago ang kulay ng balat nito. At nang magawa na nilang malapitan yung lalaki, ay tila huli naman na ang lahat, pagka wala na itong buhay. Kasabay nung nakakagimbal na pangyayaring iyon, ay nawala na ring parang bula si Tito sa aming baryo. Mula noon ay hindi na nila ito nasilayan pa. Kaya malakas ang hinala ng mga tao dun sa amin noon na si Tito ang bumarang sa lalaking taga Maynila, at masasabing matindi at lubang mabagsik ang kaalaman niyang taglay, dahil nagawa niyang kidlin yung buhay ng lalaki sa napakadaling panahon na masasabi mo ngang parang nangyari lang ang lahat sa isang iglap. Magandang gabi po sa iyo, Sir PB. Kamusta po kayo? Ako nga po pala si Dranrep, isa rin sa masugid niyong tagapakinig. Ang ibabahagi ko pong kwento sa inyo ay karanasan po ng nanay ko. Nagandahan po kasi ako sa kanyang kwento, kung kaya naman naisipan kong ibahagi rin sa inyo. Noong mga bata pa po kasi sila,
ay doon sila sa probinsya naninirahan. Kwento ng nanay ko, madalas sila noong makarinig ng huni ng mga aswang. Dahil yung tinitirikan po ng bahay nila ay pinaniniwala ang daanan ng mga ito. Kwento pa niya sa amin ng mga kapatid ko, mas tumitindi pa yung mga naririnig nilang huni ng mga aswang kapag sumasapit na ang buwan ng Mayo. Pero kahit ang mga magulang ni nanay ay walang paliwanag ukol dito, hindi rin nila alam kung bakit. Wala naman daw sanang problema sa kanila, lalo na at puro huni lang naman at hindi sila ginagalaw. Pero nang minsang maiwan sila ng kanyang mga kapatid sa bahay, ay tila ba sinamantala naman iyon ang aswang. Nagsimula iyon sa pamamagitan din ng mga paguni. Kaya nung una ay hindi lang nila iyon pinansin, na kanila lang binaliwala, pagkat sanay na nga silang marinig iyon. Pero laking gulat na lang nila nang maramdaman nilang may dumapo sa kanilang bubungan. Noong mga panahong iyon pa naman ay hindi pa yero ang bubong nila, kaya madali nilang napansin yung paglundo noon. Sa takot ng mga kapatid niya ay biglang sumiksik ang mga ito sa kanyang tabi, at naramdaman kaagad niya ang matinding takot sa kanila. Siya man ay natatakot na rin ng mga oras na iyon, pero pilit lang niyang pinaglalabanan para sa kanyang dalawang kapatid. Ang kanyang ginawa ay niyakap niya ng mahigpit ang mga kapatid upang iparamdam na naroon lang siya para sa kanila at hindi niya sila iiwan. Sa ganong paraan, kahit papaano ay mapapakalma niya ang mga ito. Kanya ring binulungan sila na huwag lumika ng kahit anong ingay, at kanya umanong papatayin yung kanilang lampara nang upang sa ganon ay hindi sila makita ng kung sino man ang nasa kanilang bubungan ng mga oras na iyon. Kaya mabilis niyang hinipan ang kanilang ilawan at agad na pumalat ang dilim sa loob ng silid na kanilang kinaroroonan. Di nagtagal, narinig nila yung mga pagkaluskos doon sa itaas. Naramdaman niya na nanginginig na sa takot ang dalawa niyang kapatid, kaya mas hinigpitan pa niya ang pagkakayakap sa kanila. At dahil sa mga kaluskos na kanilang narinig mula doon sa itaas, ay napatingin silang tatlo doon. Makalipas ang ilang sandali, ay may nakita silang magkakapatid na isang makintab na ibla na dahan-dahang bumababa mula doon. Noon lamang sila nakakita ng ganong uri ng ibla sa tanang buhay nila, pero nanatili pa rin silang tahimik. At nang maramdaman niyang tila magsasalita ang isa niyang kapatid, ay agad niyang tinakpan ang bibig nito, hanggang sa naramdaman niyang may pumatak sa kanyang mga kamay. Naawa siya sa kanyang kapatid, pagkat naiyak na ito ng tuluyan dahil na rin sa matinding takot. Kung kaya sunod-sunod na pumatak ang mga luha nito sa kanyang kamay. Kwento pa ng nanay ko, wala siyang maisip na anumang paraan para makatakas silang magkakapatid. Magulo ang isip niya ng mga sandaling iyon, dahil kahit siya ay takot na rin. Di na kasi niya napaglabanan pa ang takot na kanyang nararamdaman, kung kaya tuluyan na siyang dinaig nito. Ang ginawa na lang niya ay ipinikit niyang kanyang mga mata at umusal ng maikling panalangin. Pagtatapat pa ng nanay ko, yun yung unang pagkakataon
nananalangin siya sa buong buhay niya. Hindi pa nga raw siya marunong. Basta sinabi lang niya yung kanyang nararamdaman at kung ano yung gusto niyang mangyari. Humingi siya ng tulong. At nang matapos na siya at imulat ang kanyang mga mata, ay nakita niyang unti-unti nang umangat pa itaas yung makintab na hiblang iyon na nasa harapan na ng kanyang mukha. At matapos iyon ay bigla silang nakarinig ng boses na tinatawag ang tatay niya. Kilala at pamilyar sa kanila ang boses na iyon. Kumpare iyon ng tatay nila, si Ninong Bansoy nila. Kaya nakahinga na silang magkakapatid ng maluwag. Dali-dali silang tumayo at kinausap yung nasa labas ng kanilang bahay. Bigla namang nag-alala yung ninong nila ng kanilang isumbong na mayroong aswang na nasa kanilang bubungan. Pinapasok nila ito sa kanilang bahay at tinimpla ng kape. Nagmagandang loob naman ang kanilang ninong na samahan na lang muna sila habang wala pang kanilang mga magulang. Habang nagkakape ng ninong nila ay ikinuwento ni nanay yung tungkol sa ibla na kanilang nakita magkakapatid. Bigla namang napabulalas yung ninong nila at sinabing walang dudang aswang ang bumisita sa kanilang bubungan. Kwento pa nito, maaaring alam nung aswang na wala ang kanilang mga magulang, kung kaya sinamantala nito yung pagkakataon. Umaga na nang dumating ang mga magulang nila. Laking pasalamat nila sa Ninong Bansoy ng kanilang mga anak. Kaya mula noon ay sinisikap nilang wag na silang iwan pa sa bahay. At kapag gagabihin sila o di kaya ay hindi makakauwi, ay isinasama na lang nila ang kanilang mga anak. Pero hindi doon nagtapos ang karanasan ng nanay ko pagdating sa mga aswang. Noong mga panahon may kakayahan na kasi siyang magtrabaho, ay inirekomenda siya ng kanyang tiyahin sa isang malaking tindahan sa bayan para maging isa sa mga tindera nila. Stay in sila sa isang bahay na inilaan ng may-ari. Bali 5 silang magkakasamang nanunuluyan doon. Sa ilang araw niyang pananatili doon, ay napapansin niya parang may kakaiba sa mga kasama niya. Nalaman din ni nanay nung huli na magkakamag-anak pala sila, pati na yung may-ari. Tanging siya lang ang ibang tao doon. At yung kakaiba na napapansin sa kanila ay mga bagay na hindi pang karaniwan. Dahil kapag magsisimula ng kumalat yung gabi, ay umaalis ang mga ito at nagpupunta sa bahay ng may-ari na kanila ding kamag-anak. Kung kaya naiiwan lamang si nanay na mag-isa doon sa bahay. At nung minsang may nakikipag-usap sa kanya na isang mamimili sa kanilang tindahan, ay pinagsabihan kaagad siya ng kanyang mga kasama na iwasang makipag-usap sa mga tao, lalo na sa oras ng kanilang trabaho. Nagtaka si nanay pagkat ang itinatanong lang naman ng lalaki ay may kaugnayan din at kinalaman sa kanilang mga paninda. Hinihigpitan siya ng mga ito. Minsan nga ay kinausap pa siya ng may-ari at pinagsabihan din. Kaya naisip ni nanay na malamang ay isinumbong siya ng kanyang mga kasama. Dahil sa mga kakaibang kilos nila at pag-uugali, ay nagkaroon si nanay ng masamang isipan patungkol sa kanila at nag-alala. Nagkaroon siya ng takot sa kanila. Kaya sa halip na sundin yung utos nila at duwasan yung lalaking minsan niyang nakausap, ay ipinagpatuloy niya iyon. At palihim silang nag-uusap. Kailangan niya kasing may masabihan
tungkol sa mga napapansin niyang kakaiba. Nung huli ay nakilala niya yung lalaki na nagpakilalang si Ruben at niligawan siya nito. Tuwing umaalis na yung kanyang mga kasama, ay palihim na sumasalisi si Ruben at matagal silang nakakapag-usap. Nalaman niya mula kay Ruben na kilala doon sa kanilang lugar na may lahing aswang ang may-ari na pinapasukan niya, pati na rin ang mga kamag-anak nito. Bagaman wala pa naman talagang napabalitang namatay doon, nawakwak ang mga katawan o may kinalaman sa aswang. Ayon sa kwento ni Ruben, isa sa kanilang kanayon ang nakakita mismo sa may-ari at asawa nito na nasaan yung aswang at kumakain sila ng mga buhay na hayop. Kaya iminungkahi ni Ruben sa kanya na lisanin na yung bahay na iyon at maghanap na lang ng ibang mapapasukan. Nangako pa nga ito na kanya siya nitong tutulungang makahanap ng bagong mapagtatrabahuan. Kwento ni nanay, nung gabing nag-usap sila ni Ruben tungkol sa pagyaya nito sa kanya, nalisanin na yung kanyang pinapasukan, ay hindi kaagad siya nakapagdesisyon. Dahil marami siyang bagay na dapat isaalang-alang. Una na rito, yung pauna niyang sweldo na 1 buwan na kinuha ng agad ng tiyahin niya at ibinigay sa kanyang mga magulang. Naisip rin niya na paano na lang kung hindi siya kaagad makahanap ng malilipatang trabaho. Kaya sinabi niya kay Ruben na pag-iisipan niya munang mabuti. Naging mapilit pa nga noon si Ruben dahil masama na rin ang kutob nito. Sabi pa ni Ruben sa kanya, huwag na niyang panghinayangan yung trabaho niya, lalo pa nga at nasa panganib ang kanyang buhay. Pero sinabi at ipinaliwanag ni nanay na kailangan pa niya ng panahon para mapag-isipan ang lahat. Dahil hindi nga madali at simple ang kanyang sitwasyon. Ayaw naman niya kasing maging makasarili. Kaya nung gabing iyon ay walang nagawa si Ruben, kundi pagbigyan at igalang ang naging desisyon ni nanay. At nang malapit nang bumalik ang mga kasama niya sa bahay, ay umalis na rin si Ruben para hindi siya makita at abutan ng mga ito. Lumipas ang mahigit 1 oras mula nang umalis si Ruben, ay hindi pa rin dumarating yung kanyang mga kasama. Kung kaya nagtaka si nanay dahil noon lang nangyari yon. Sa pananatili niya kasi doon ay laging sakto sa oras dumarating ang mga ito at palaging ganon. Hindi niya alam at hindi niya rin maipaliwanag, pero bigla siyang kinabahan. Di nagtagal ay bigla na lang nag-iba yung kanyang pakiramdam sa paligid. Paglalarawan pa niya, pati yata mga kulisap at kuliglig ay parang tumigil sa pagduling. Isa iyong nakabibinging katahimikan na may kasamang panganib, na para bang nagbabadya talaga na mayroong magaganap na isang nakakakilabot na pangyayari. At sa buong buhay niya ay doon pa lamang siya nakarinig ng isang nakakakilabot na tunog na animoy may umatungal na isang mapangis na hayop. At nang sumilip siya para tingnan kung ano iyon, ay may nakita siyang mga tao na nakatayo mga ilang dipa mula sa bahay. Hindi siya sigurado kung iyon ang kanyang mga kasama dahil hindi niya nakitang malinaw ang kanilang mga mukha, pagkat naaninagan lamang niya ang mga ito. At hindi lang sila 4 na naroon. Biglang lumakas yung pagkalabog ng dibdib niya, pagkat nararamdaman niyang panganib talaga ang paparating. Nang bigla na lang nakarinig siya ng kaluskos. Maya-maya pa ay may nakita siyang kamay na lumusot doon sa may dingding. Kung kaya
muntik na siyang mapasigaw. Buti na nga lang at mabilis din itong nailusot yung kanyang ulo. Kung kaya, agad na nakilala ni nanay kung sino ito. Si Ruben. Hindi pala ito tuluyang umalis at nagmatsyag lang sa di kalayuan. Mabilis na sinabi nito sa kanya na hindi siya nagkamali sa masama niyang kutob. May mga aswang umano na nasa labas, yung may-ari at mga kamag-anak nito. At masama ang balak ng mga ito sa kanya. Hindi na nagawa pa ni nanay na dalhin ang kanyang mga gamit. Agad silang tumakas dun sa butas na ginawa ni Ruben at dumaan sila sa likuran ng bahay. Magkasama silang nagmamadaling umalis. Tumakas na sila habang may nalalabi pang panahon. Matagumpay naman silang nakaalis dun sa lugar. Pinapuntahan na lang ni nanay sa kanyang tiyahin yung kanyang mga damit na naiwan doon sa pinapasukan niyang tindahan sa bayan. Laking pasalamat ni nanay kay Ruben. Utang niya dito ang kanyang buhay. Yun nga lang, hindi rin sila pinalat na magkatuluyan. At yung tatay ko nga ang siyang napangasawa ni nanay. Hanggang dito na lang po, Sir PB, at marami pong salamat sa inyo. Sana po ay inyong magustuhan para mapili ang kwento kong ito at may ere. Kumusta po kayo mga kinikilig kong tagapakinig? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalagan. At tulad po ng dati ay hangat ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatanghal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapamakan at karamdaman. Magandang gabi po sa iyo, Sir PB. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Rowena. Nais ko lang po sanang ibahagi yung kwentong nalalaman ko na totoong karanasan mismo ng Tatay Ben ko noong siya ay binata pa. Ang pamilya po namin ay mula sa angkan ng mga magtotroso. Mula pa noon ay iyan na talaga ang trabaho ng aming mga ninuno. Kung kaya marami silang mga kababalagan at kwentong aswang na naranasan doon sa mga kabundukan at kagubatan. At yan po ang nais kong ibahagi sa inyo. Kwento ng tatay ko, 15 anyo siya nang simulang isama ng kanyang ama sa trabaho nito, kung saan-saan sila nakakarating dahil sa pagpuputol ng mga puno. Bali 4 silang lahat sa kanilang grupo. Minsan nang nasa gubat sila at nagpuputol ng puno, ay biglang may nakita ang tatay ko na isang babae na talagang itinagulat niya dahil sa nakalutang ito sa hangin. Puting-puti ang suot nitong damit at mayroon itong gininto ang buhok. Bilugan ang kanyang muka at napakaganda. Lumingon si tatay sa kanyang mga kasama upang kunin ang kanilang atensyon at gusto niyang ituro ang kanyang nakita. Ngunit nang muli niyang ituon ang kanyang paningin sa babae ay nawala na ito. Bigla na lamang itong naglaho at wala siyang kaalam-alam kung saan na ito nagtungo. Kung kaya kinantsawan siya ng kanyang mga kasama, pati sa tatay niya ay nakatikim siya ng pambubuska. Nang wala namang mapansin ang mga ito at tanungin siya kung ano yung kanyang kinakataranta,
habang kinukuha ang kanilang atensyon. Nang mga tanghali nung araw ding iyon, ay huminto na muna sila para kumain. Habang kumakain, ay di sinasadyang napatingin si tatay sa isang mataas na puno. At bigla siyang natigilan nang makita niyang muli yung babae na naroon at nakasandal sa isang malaking sanga. Nang pagkakataon na iyon, ay hindi na lang siya kumibo. Nanatili lang siyang tahimik at hindi umimik. Naisip niya kasi na baka muling maglaho na bigla ang babae at maging tampulan na naman siya ng kanilang mga pambubusga. Nagpatuloy lang siya sa pagkain pero paminsan-minsan ay patuloy niyang sinusulyapan yung babae. At sa tuwing mapapatingin siya sa babae, ay nakikita niyang nakangiti ito sa kanya. Kung kaya dahil sa tuwa, ay hindi niya napigilang gumanti din ng ngiti. Lalo na nang kumaway pa ito sa kanya. Kaya nang mapansin siya ng kanyang tatay, ay bigla itong lumingon at tumingin sa direksyon kung saan si tatay nakatingin. At laking gulat niya nang biglang maglahong muli yung babae. Kung kaya hindi iyon nakita ng tatay niya. At agad na ibinalik ang atensyon sa kanya at nagtanong kung ano raw ang inihingitian niya. Inutusan siya nito na bilisan na ang kanyang pagkain nang upang mapagpahinga pa ng konti pagkat marami pa raw silang gagawin. Nang mga bandang hapon na, habang nagtatrabaho sila, ay bigla na lang kumulimlim. Nagulat silang lahat pagkat bigla na lang dumilim ang buong kapaligiran at nagbabadya ang isang malakas na ulan. Mag-aalas 4 pa lang noong mga oras na iyon, pero parang gabi na. Kaya sinimulan na nilang ligpitin yung kanilang mga gamit na noong mga panahong iyon ay hindi pa uso ang chainsaw. Palakol at itak ang mga gamit nila at malalaking lupit. Matapos na maligpit ang kanilang mga dala, ay nagpasya na silang umuwi. Nilisan na kaagad nila yung gubat at kinabukasan na lang babalikan. Nang naglalakad na sila, ay bigla na lamang bumuhos ang napakalakas na ulan na paminsan-minsan ay sinasabayan pa ng mga pagkulog at pagkidlat. Nang malapit na sila sa paanan ng bundok, ay bigla na lang sila nakarinig ng malakas na pagdagundong. Hindi sila sigurado kung saan nagmula iyon at kung ano ang dahilan, pero mas nagmadali pa sila. Hanggang sa mapalingon si tatay at nakita niyang humahapa yung mga puno sa kanilang likuran na nasa bandang itaas. Kung kaya napasigaw siya ng malakas, dahilan para mapalingon din ang tatay niya at dalawa pa nilang kasama. At nang makita nila yung nakita ni tatay, ay mabilis na silang tumakbo. Ngunit huli na ang lahat. Ang huling natatandaan ni tatay ay parang may kung anong napakalakas na pwersang tumulak sa kanya, na dahil doon ay nawala siya sa balanse at natumba. Ang sunod na nangyari ay nagising na lang siya dahil sa matinding sikat ng araw na tumatama sa kanyang muka. At nang magmulat siya ng kanyang mga mata, ay nabigla siya pagkat nakita niya yung babae at nakahiga na siya sa mga hita nito. At naroon sila sa batuan sa tabi ng isang malapad na batis. Hindi nakapagsalita si tatay dahil sa hindi talaga niya inaasahan iyon. Hindi siya makapaniwala nung mga sandaling iyon. Kwento pa ni tatay, wala na siyang nakitang mas gaganda pa sa babaeng iyon sa tanang buhay niya. At nang mapadako ang tingin ni tatay sa harapan, ay doon niya nakita yung gumuhong bundok. At biglang nagbalik sa alaala niya yung mga nangyari. Biglang bumilis yung pagkalabog ng kanyang dibdib. Naalala niyang bigla ang tatay niya at ang kanilang mga kasama. Maya-maya, bigla siyang nakarinig
ng mga malalakas na boses at tinatawag ang mga pangalan nila. At bigla na lang naglaho muli yung babae at ang nakita niyang sinasandalan niya ay isang malaking puno na nakatumba. Pagtingin niya sa direksyon kung saan nagmumula yung mga boses ay nakita niya kaagad ang kanyang ina at ilang kamag-anakan, kasama pa ang ilang mga taga sa kanila. Nang makalapit na ang mga ito ay nalaman niyang pangalawang araw na nilang naghahanap. Biglang natulala si tatay. Panayang iyak ng nanay niya habang yakap-yakap siya nito. Bigla na ring tumulo ang mga luha ni tatay dahil sa mga sinabi nila. Ibig sabihin kasi ay hindi pa nila nakikita ang tatay niya at dalawang kasama. Ipinagpatuloy pa nila noon ang paghahanap sa kanila pero hindi na nila sila nakita pa. Malakas ang kanilang kutob na natapunan ang mga ito ng gumuhong lupa. Nang nakauwi na si tatay sa kanila ay lagi niyang napapanaginipan yung nangyari sa kanila. Nabagaman ang tanging niyang natatandaan ay yung pagkakabagsak niya sa lupa, sa kanyang panaginip naman ay tila ba dinudugtungan niyon. Na nakikita niya sa kanyang panaginip ang isang kamay na hinahawakan siya at tinutulungan upang wag matabunan o di kaya itangayin ng rumaragas ang putik na may kasamang mga malalaking troso. Kaya paniniwala ni tatay ay iniligtas siya ng babae na nakita niya doon sa gubat. Kahit ganon ang naging karanasan ni tatay sa una niyang pagsabak sa pagtotroso, ay hindi iyon naging hadlang o dahilan para iwan niya yung ganong trabaho. Nagpatuloy siya at nang umidad si tatay ng 20 ay nagkaroon na siya ng sariling grupo at uso na ang paggamit ng chainsaw doon sa kanilang probinsya at mayroon silang inaarkila nito. Kwento ni tatay, paminsan-minsan ay nagpapakita pa rin sa kanya noon yung babae, pero na mag-iba na siya ng relihiyon ay nawala na ito. Minsan nang nasa kagubatan sila at pumuputol ng mga puno ay may naranasan silang nakakatakot na pangyayari. Malayo yung lugar na pinunta nila, kung kaya may mga baon na talaga silang bigas at mga pang-ulam. Sabi ni tatay, katanghali ang tapat noon at tirik na tirik ang araw. Nang bigla na lang sila makarinig ng isang malakas na tunog na tila ba mayroong bumagsak. Kung kaya nagulat sila at napaigtad mula sa kanilang pamamahinga. Pero nang punta naman iyon ng isa nilang kasama ay wala naman itong nakita. Ng mga pagkakataong iyon ay kanila lamang binaliwala. Pero nang mga mag-aalas 5 na ng hapon, habang iniligpit nila ang kanilang mga gamit, ay iba naman ang kanilang narinig. Bigla silang tinayo ang kaagad ng mga balahibo dahil alam nila at pamilyar talaga sila sa huni na iyon. Nagmadali silang ipasok yung mga gamit doon sa kanilang tent. Inilabas nila yung kanilang mga itak at nakiramdam silang mabuti. Maya-maya pa ay narinig na nila ang isang malakas na pagpagaspas at tila ba dumabo iyon sa isang puno. Noong mga oras na iyon, habang nakikiramdam ay nag-uusap lamang sila sa mata. Di nagtagal ay narinig nilang parang may dumabo pang isa. Kung kaya napabulalas ang isa nilang kasama na hindi na raw niya gusto yung mga nangyayari, na ipinapahiwatig niya na nasa peligro ang kanilang mga buhay. Pero sinenyasan lamang ito ni tatay na tumahimik at mahigpit na lang nahawakan ang kanyang itak. Makaraan pa ang ilang sandali ay may lumipad mula sa isang puno at rinig na rinig nila ang malakas na yabag noon nang bumagsak sa lupa at nangilabot talaga sila nang masundan pa iyon ng dalawa pa. Nanatili lang sila sa loob ng kanilang tent na ginawa pero nakapaikot sila na nagtalikuran sa isa't isa.
dahil hindi nila alam kung saan talaga manggagaling ang mga ito. Nung mga oras na iyon ay nakakarinig na rin sila ng mga baboy at aso na para bang pinalilibutan na sila. At bigla silang nagulat lahat nang bumungad mismo sa harapan ng kanilang tent ang isang lalaking may kataasan at maskulado ang pangangatawan. Wala itong saplot na kahit anuman, na nanlilimahid at basa ang kanyang buong katawan sa kung anong likido na ipinahid dito, na kung makikita iyon ng isang karaniwang tao tulad ng taga Maynila ay aakalain talagang baliw at nasisiraan lamang ito ng ulo. Pero sila tatay, nung mga sandaling iyon ay alam na nila kung anong uri ng tao ito. Isa siyang aswang. At kung bakit nangingintab ang katawan nito ay dahil sa langis na kanyang ipinahid. Nagbabaga ang mga mata niya sa pagkapula at talagang handang-handa na manugod. Kaya sinabi ni tatay na lalaban siya kahit anong mangyari. At hindi siya papayag na basta na lamang magpapalapa sa mga ito. Sabi pa ni tatay, makatabla lang siya noong mga oras na iyon ay masaya na siya. Kaya hinawakan niya ng mahigpit yung kanyang itak. Sinabi niya sa sarili na hindi na siya papayag na muling mamatayan pa ng mga kasama. Kaya humakbang si tatay at siya na mismo ang humarap doon sa aswang na nagpakita. Ngunit nagulat siya nang bigla itong tabihan ng dalawa pa, na yung isa pa nga sa mga ito ay babae. At naagaw na bigla ang kanilang atensyon nang marinig ang ginawang pagpunit sa kanilang tent. At nakita nilang tuluyan ng kumalat ang dilim, na tila ikinasiya naman iyon ng mga aswang na nasa labas. At nang maramdaman ni tatay na susugurin na talaga sila, ay sinabihan niya kaagad yung isang kasama nila na paanda rin na yung power saw, habang siya naman ay mabilis na dinampot yung galon na naglalaman ng petrolyo na ginagamit nila para sa chainsaw. Nagmamadali niyang binuksan iyon at isinapoy sa tatlong nasa harapan niya. Mabilis na umalingasaw yung mabahong amoy ng likido, na wala namang bigla yung tent nila na animoy inipan ng napakalakas na hangin nang ataking iyon ng sabay-sabay ng mga aswang. Habang napapalibutan sila ay pinuluputan ni tatay ng damit ang isang sanga na naroon sa paanan niya at binuhusan iyon ng petrolyo. Matapos iyon ay agad niyang sinindihan. Isang aswang ang naglakas loob na sumugod kaagad, at mabilis din itong umatras na sumisigaw ng malakas nang halos maputol na ang isang braso nito nang tamaan ng chainsaw. Ang iba pang kasama naman ni tatay ay nakaabang din, hawak ang kanilang matatalas na itak. Sinabuyan ni tatay ang mga ito ng petrolyo, at pagkatapos ay kanyang idinuduldol yung ginawa niyang sulok. Pero hindi pa rin umalis ang mga ito, at tila ba nag-aabang lamang ng isang magandang pagkakataon para sila ay sugurin. Pero hindi rin nagpadalos-dalos sila tatay, hanggang sa sinubukang lumapit ng isa sa kanila, at natikitan iyon ni tatay ng apoy ng hawak niyang sulok. Agad na nagliyab yung babaeng aswang, na sumisigaw ito ng napakalakas habang nagmamadaling bumalik sa kanyang mga kasama. Nakita pa nila tatay kung nagpagulong-gulong ito sa lupa, dahil na rin sa tindi ng sakit na kanyang naramdaman. Nang mawala ang apoy ay nakita nilang nalapnos ang ulo nito at isang balikat, habang patuloy na umuusok. Dahil doon ay tila nakapag-isip-isip din ng mga ito, at hindi na tinangkang lumapit pa kanila tatay, at nagpasya na silang lumisan, na nanlilisik pa
ang kanilang mga mata sa galit. At nang hindi na nila matanaw ang mga aswang, ay doon pa lamang sila nakahinga ng maluwag. Kwento ni tatay, kanila na lang binilisan ang trabaho sa lugar na iyon. At hindi na talaga bumalik pa doon kahit minsan. Hanggang dito na lang po, Sir PB, ang kwento kong ito. Marami pa sanang karanasan si tatay, kaya lang nakalimutan ko na yung iba. Maraming salamat po. At dito po nagtatapos ang itinampok nating kwento para sa gabing ito. Nawa ay inyong nagustuhan at patuloy nyo pa sanang subaybayan ang mga susunod pa nating kwento dito lamang sa Mga Totoong Kwento ng Kababalagan. Maraming salamat po at hanggang sa